Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, muli po nagbabalik Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan kahit Coach Oli na lang, pagpasok pa lang ha, unang gagawin nyo, pakicheck. Konti na lang, kalahating milyon na po tayo. So pakicheck nyo po kung nakasubscribe na po kayo dito sa channel ni Coach Oli News PH. O Coach Oli, and paki-like nyo po agad itong vlog na ito. Napaka-importante po nun para sa pagpapakalat ng video na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito. And tayo ay nagpahinga nitong weekend, 2 araw, 2 gabi po tayong walang 2 araw na walang vlog. So pahinga, pero this time balik na po tayo uli. Okay? So eto po ang ating magiging topic for today. Ito. Magalong, hinamon si Tamba ng boxing. O hindi, boxing. Kung magbo-boxing kaya, no? Si Magalong tsaka si Tamba Luslos, sino kaya mananalo? Si Tamba, malaki yan. Pero siyempre, si Magalong, iba yan, ha? Oo, uniform man yan. Oh, Magalong, hinamon si Tamba. Tamba, duwag. Hoy. Pangalawa, Tamba, nakahanda na maging presidente. Uy, itong po balita natin. Naghahanda na to si Tamba Luslos maging presidente. Antindi talaga ng kapal moks, no? Pangatlo, Pilipinas, may problema. Lisa, sumama. Uy, naku, bakit naman sumama na si Lisa? Yan, importante yan. Yan ang pag-uusapan natin kasi meron tayong nakuhang info. Okay, mamaya po. Isa-isahin po natin yan. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na tayo sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto naman, muna, pag-usapan natin. Si Magalong naman, naghamon kay Tamba Luslos. Pasok! Ngayon, gusto nila akong tawagin. Tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Ayun! Ang liwanag niya na. Alam naman natin, okay? Yang galaw ng mga quadcom, tricom, threesome, kung ano mga pinagtatatawag nila dyan sa lahat po yan, grupo ni Tamba Luslos. Kita mo, lahat na lang ng mga komkom diyan sa kamera, sinilip nila. Pero yung pagkakamali ni Tamba, hindi nila kayang silipin. Kaya nga yan ang bali-balita dyan. Kitang-kita mo na ang kulay, kitang-kita mo na kung sino yung mga tuta dyan ni Tamba. Kaya ito sinasabi ni Magalong, ha? Napaka-importante nito dahil iyan ay hamon kay Tamba Luslos. Yan naman ay kitang-kita natin, di ba? Lahat ng galawan dyan, hindi po pwedeng walang approval ni Tamba Luslos. Kaya itong hamon ni Magalong, patawag nyo na lang ako, wag na kayong puro daldal. Yan po ay directed kay Tamba. Ang tanong, bakit takot duwag si Tamba Luslos kay Magalong? Ngayon, gusto nila akong tawagin. Tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Hinihintay ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon. Iginiit ni Magalong na dapat siyang ituring na resource person, hindi akusado sa anumang pagdinig sa Kongreso. Mayroon siyang malawak na alam sa sistema ng mga pagdinig at gusto niya na diretsuhang usapan. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon. Yan. Diyan kung bakit takot tawagin itong si Magalong nila Tamba. Itong grupo ng mga tuta ni Tamba, takot. Hindi nila matatawag to. Bakit? Resource person eh. Diyan pa lang, inuuna na ni Magalong, marami akong ipapakitang ebidensya. At ayaw nilang masilip sila. Ano naman kayang ipatawag niya mga quadcom na yan, mga vloggers lang. Di ba? Pero pag pagsasalitain mo na sila, duwag yan. Takot yan. Sip-sip kay Tamba Luslos yan eh. Ang gusto lang ng mga congressman na yan, yung mga quadcom na yan, dahil sila lang ang magsasalita. Yung resource person, ginagawang parang convicted agad. Hindi bilang a resource person o
makakapagbigay ng ebidensya para in aid. Yan ang ano niyan eh. Yan naman ang talaga para imbestigahan in aid of legislation. Diyan po sila takot. Takot sila sa kayang magsalita na maraming ibibigay na ebidensya. Kaya hamon natin kay Tambaluslos, ipatawag niyo si Magalong nang matapos na po ito. Hindi naman ako accused dun. Huwag nila akong tratuhin na accused ako dun. They have to treat me as a resource person. Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila dyan. Basta importante lang, diretsuhan lang usapan dyan. Hanggang dyan lang naman yung yung kongreso na yung grandstanding. Sa katunayan, bubuo na naman daw sila ng Quadcom. Meron na naman silang bubuong grupo. Meron pang tinatawag na, ito yung mga baguhan. Ito mga batang bagong pasok. Meron naman binubuo. Tingnan mo. Gusto nyo, pustahan tayo. Ang iimbestigahan na naman dyan, Duterte. Alam nyo kung bakit? Ito, alam naman ng lahat eh. Unless you are in denial. Si Tambaluslos may pangarap. Si Risa Ontiveros may pangarap. Ang problema nila, duwag sila kay BP Sara. Kaya lahat ng gagawin nila patungo sa Duterte. Patungo kay BP Sara. Bakit? Sabi nga ni BP Sara, etong si Tambaluslos, maliwanag naman yan. Ayaw niya ng kalaban. May kalaban ba siya noon? Naging congressman siya. Yan ang style niyan. Hindi niyan kaya ng one-on-one. Si Tambaluslos, parang si Torre. Ang gusto niyang kasama kalaban sa boxing, hindi. Walang kalaban. Maghahamon ng boxing, alam niyang nasa Singapore. Parehas duwag yan. Si Tambaluslos at si Torre, parehas duwag. Ayaw niya ng kalaban. Ayaw niya ng patas na laban. Di ba? Kaya gusto niyan eliminate. Tandaan nyo itong sinasabi ko, yung bubuuin nila dyan, na Comcom na yan, kung anumang pangalan yan, isa lang. Isa lang ang pakay niyan. Siraan si Sara. Ngayon, sila ang lumalabas ang baho. Sabi nga ni BBM, mahiya naman kayo. Alam mo yung flood control project? Ang baho niyan. Kaya nagbaha-baha dahil sa kalat. At bukod sa kalat, mabaho yan. Bakit? May umaalingasaw. Kurakot galing sa kamera. Yan po ang sinasabi. Even yung ayu-ayuda na yan, 777, bakit hindi rin nila kayang patawag si Tiangco? Sinabi ni Tiangco, oy, yung impeachment, yung pirma nyo may bayad yan. Sinabihan sila ni Tiangco, bakit hindi nila mapatawag? Bakit hindi nila maimbestigahan? Kasi nga, duwag. Duwag sila doon sa kayang lumaban. So may mga ipapakita. Kaya nga, kung matapang talaga kayo, Quadcom, Tricom, lahat ng tuta ni Tambaluslos, kung matapang kayo, patawag nyo si Tiangco at si Magalong, tapos na po usapan dyan. Pero kung hindi nyo kayang patawag yung mga yan, may itinatago kayo. At alam yan ng taong bayan. Ibinunyag din ni Magalong ang umano'y overpricing sa mga proyekto tulad na lamang ng rock knitting panel na aniya ay nagkakahalaga ng 25,000 per square meter, gayong ang totoo ay nasa 4,300 lamang. Grabe, no? Yung tubo, 25,300 sinisingil, yung presyo lang doon, nasa 4,300. Parang ganun lang, basta nasa 4,000 lang. Laki, no? Ilang ulit yun? 6 na ulit na beses. Ganyan po kakurakot. Ito, wag na tayo maglokohan. Sa kahit na anong gobyerno, sa buong mundo to, this is applicable. Hindi ko man nilalahat, pero karamihan, meron namang kurakot eh. Huwag tayo magpaka-virgin. Alam natin yung totoo dyan. Diba? Alam nyo yan. Alam natin lahat. Hindi po pwedeng mas marami pang matino dyan. Talagang meron at merong kurakot. Okay? Karamihan po, hindi man lahat karamihan. Kaya lang itong gobyerno natin ngayon, garapal. Sobra. Wala nang nagagawang trabaho, kurakot pa, nanggigipit pa ng kalaban. Yung mahal ng taong bayan, ginigipit.
Yung gusto ng taong bayan ginigipit. Dahil sa pangarap nila, hindi na nila kaya eh. Alam mo yung parang nanliligaw, 'di ba? Maraming nanliligaw. Ang gusto ng babae yung isa. Anong ginagawa nung tipo nung babae, ano ginagawa doon? Ginugulpi. Pinagkakaisahan. Bakit? Siya ang talagang mahal eh. Same thing dito. Ang totoong mahal ng taong bayan, ang Duterte. Si VP Sara kaya pinagtutulungan. Isa pa yan si Risa. Nagkuntsa-kuntsaban na nga yan eh. Nagsimula lang yung hearing, pumasok yun si Risa. At eto, may tanim witness. Yan po ay iimbestigahan. Di umano ang dinig natin ni Robin Padilla. So, saludo sa iyo Robin Padilla kung ito ay matutuloy. Dahil minsan, daig pa ng talagang matapang ang masipag. Daig pa ng matapang ang matalino. Daig pa ng matapang ang puro dakdak. Kung matutupad talaga ni Robin Padilla na imbestigahan to si Risa, ay, for Vice President, oy, tandaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Tandaan niyo yung sinasabi ko. Baka sabihin niyo, tsamba na naman ako, ha? Ha? Sabihin niyo. VP Sara, Robin, ay, nako. Hindi lang ito, kundi marami pang infra projects gaya ng flood control at sheet piles ang hinihinalang may daya sa presyo. Sa gitna ng kagustuhang mabigyan ng linaw ang mga kaso, handa ring pamunuan ni Mayor Magalong ang isang malawakang imbestigasyon. The contract alone at yung detailed unit price analysis, diyan mo na kaagad makikita. Ebidensya na yan. Pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanta ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kaagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron eh. Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako maglilid ng investigation na yan. I'm willing to volunteer to be the head of the investigating body. Ito si Magalong, magaling din ito. No? Pag ito talaga din, tama siya, tama. Pag yan ang nag-iimbestiga, mapapansin nyo si Bongbong salita ng salita. Wala namang nagagawa. Di ba? Oh. Puro salita. Sino naman ang idinidiin? Duterte. Meron bang idinidiin si Tambaluslos? Meron bang dinidiin si Bongbong Marcos kung hindi Duterte? Pambihira, oh. Sila nga sagad-sagad ng kurakot. Pati nga yung nawawalang sabungero, diretso kay PRRD. Posta. Kasalanan na naman ng Duterte. Just sa flood control project. Basta yatas nila sa akin. Ang balita ko po mga kababayan, daming yumaman dyan sa flood control. Kasi hindi naman na tayo kailangan magpakatali-talino eh. Lagi nating titingnan, there are missing links. May bilyong project, may bilyong pondo, ginastusan ng bilyon, pero baha pa rin. Huwag na tayong maglokohan. Yan ay ginagawa niyong tanga mga Pilipino. At yan ang balita natin, ang daming kumita dyan. Ang tanong, Tambaluslos, totoo ba? Bakit tayo nagkabaha-baha, Tambaluslos? Totoo ba na maraming kumita dyan sa hanay ninyo? Tayo nagtatanong lang. Ngayon, kung walang kumita, bakit nagkaganyan-ganyan? Ang balita ko nasa hanay nyo. Ang problema dyan. Hindi ko alam kung nagkakaturuan na lang kayo. Pero datingan sindikato tingnan nyo po. Pinagmalaki ng presidente. Tapos baha. Ako, sa tingin ko lang, hindi rin natin pwedeng tawaran ng presidente rito na wala siyang pagkakamali. Damay-damay kayo lahat dyan. No? Directly or indirectly, may kasalanan man o walang kasalanan ng si BBM, kasalanan pa rin niya. Because ikaw nagmalaki. So dapat you make sure na alam mo na nga bilyon-bilyon ang flood control projects. Dapat yan, being the president, be a leader. Pare-parehas kayong walang ginawa Sino nagsasapir? Taong bayan. May baha pa rin. Yung PNP at yung mga ibang investigative agency like NBI. Upang mawakasan ang pagdududa at pagsisisihan, handa rin si Magalong na pamunuan ang investigasyon kung bibigyan siya ng otoridad na gawin ito. Yan muna ang Alam mo, malabo yan.
Hindi siya bibigyan ng, karapatang mag-imbestiga. Ako sa tingin ko marami sa mga tropa ni Tambaluslos sasabit talaga diyan. Eh, alam nila hindi nila kayang kontrolin si Magalong, so hindi nila papayagan 'yan. Next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin Tambaluslos, nakahanda na maging presidente. Sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema kaninang hapon, hinihiling nitong baligtarin ng kataas-taasang hukuman ang desisyong labag sa konstitusyon, ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinababasura rin ang mga petisyon kontra impeachment. Ang Office of the Solicitor General ang tumatayong abogado ng Kamara. This is not Naghain sila ng MR sa Supreme Court. Pag-usapan natin dito yung realidad. Yung totoo lang. Kasi hindi ka naman sa mababang sa lower court ka nag-request eh. Hindi naman lower court ang nag-decide at nagre-request ka sa Supreme Court na may gawin pa, no? Sabihin na lang natin na or sa ibang ahensya man lang, di ba? Kung iba. Kaya lang, ito po, ang nagdesisyon, Supreme Court na. Tapos maghahain ka ng ng MR sa Supreme Court din. Ano yung sasabihin ba ng korte na nagkamali sila? Sasabihin mo mismo ng Supreme Court? Sasabihin ba nilang tanga sila? Ay kung hindi ba naman talagang inutil to si Tambaluslos? But anyway, kasi kita naman natin, kababayan. Siguro, hindi naman siguro ganyang kabobo si Tamba. Alam na nga niya na wala siyang kapag-asa. Even maging senador, walang pag-asa to eh. All the more presidente. No? So, alam niya yun. But still, tinutuloy niya pa rin yung laban. Alam niya talo siya. Hindi ko alam kung talagang sobrang kapal ng mukha nitong si Tambaluslos or talagang may tamang utak. No? Kasi, paano ba malalaman ng isang tao pag may tamang utak? Wala na sa realidad yung kanilang iniisip. Di ba? Ito'y alam niya. Siguro kung ito'y may anak at even asawa niya, alam siguro na wala siyang kalaban-laban kay Sara. Not even close. Not even 10% na makukuha ng boto ni BP Sara ay mapupunta kay Tambaluslos. So, ganun siya walang pakiramdam. Ganun kalakas ang fighting spirit niya. Or, gaya ng nangyari before, nasabi nga nila, gumagamit ito ng pera or gumagamit ng pananakot. Hindi natin alam. Totoo ba yun, Tambaluslos? Pero, kitang-kita po natin, ngayon, na nangyayari, ginagawa niya sa Supreme Court. Nag-decide ng Supreme Court, doon sila maghahain. Di ba? So, dyan palang kita mo na hindi ko mo-connect sa realidad dito. Ang pag-iisip ni Tambaluslos, wala sa realidad. He is living in a fairy tale world. Ganyan po siya. Ngayon, tingnan mo umasta. So, sa mga pagdidiwang ng mga men in uniform, nandoon siya. Astang presidente. Ito pa ganyan, no? Yung mga astang ganito ni Tambaluslos, talaga kinain yung utak ng evil. Yung siguro may binubulong sa kanya tapos hindi siya marunong mag-process. Ay, Tambaluslos, kaya mo yan. Magiging presidente ka. Ipagpatuloy mo yan. Ito ang makukuha mo. Ito ang kapangyarihan mo. Ito ang iyo. Baka gano'n. Baka lang baka lang. Tapos siya, ay, oo. Kaya yan. Umasta ka lang, presidente. Ito na, astang presidente. Handa na maging presidente. Pambira.
parang nakakain ng lason. Alam mo yung hindi ko sinasabing hindi ko siya pinagbibintangan. Pero alam mo yung naka-cocaine? Yung nasa happy place lagi, wala na sa realidad, gano'n. Parang addict, hindi ko sinasabing addict, parang parang nagha-hallucinate. Parang may naririnig na bulong ta's nakikinig naman siya at sunod-sunuran siya sa bulong. Ayaw. Si Pipi Sara. Kaya ko yun. Magiging presidente ko. An act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Pagdidiin pa ni The voice of the people in the in the Ulit-ulit. The process of accountability. The process of accountability. The voice of the people. Nadidinig mo ba talaga boses ng taong bayan? Kung nakikinig ka ng boses ng taong bayan, ayaw nila sa'yo. Sino lang ang may gusto sa'yo? Yang 200 na aso mo dyan sa Congress. Oh, pero hindi ka pa rin gusto niyan. Gagalaw ba yan kung wala? Walang ganon? Atik-ating? Sinusundan ko lang yung sinabi ni Chanko. Kaya hindi kayo nakapagpapirma ng first complaint, second complaint, third complaint, hindi kayo naglabas ng pera. At kaya gumalaw yung pirma ng fourth complaint dahil sa pera. Sinabi ni Chanko yan, ba't di nyo pa imbestigahan? So walang may gusto sa'yo, tamba. Ni wala kang leadership. Ni wala kang influence apart from money. Try mo ulit sa February, magpa-impeachment kayo ulit. Huwag kayong maglabas ng pera sa ngalan ng pondo. Tingnan ko kung may pumirma. Baka ang pumirma niyan yung mga kaliwat kana, komunist. pa ni Speaker Martin Romualdez. Malinaw sa konstitusyon na ang Kamara ang eksklusibong may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. Yun, sabi niya, ang Kamara ang the sole, sila lang ang may karapatan na mag-initiate ng impeachment. Tama! Wala naman sinabing Supreme Court may karapatan kami mag-initiate ng impeachment. Tanga. Wala naman silang sinabing ganun eh. Ang sinabi nila, yung isinampan yung impeachment, unconstitutional. Hindi nyo ba naiintindihan? Void ab initio. Void from the beginning. Bakit? Mali ang proseso. Pag mali ang proseso, walang due process. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, simple lang to eh. Tanong mo sa abogado mo, this is first year. Consti. Alam nila. First year, sa criminal case din, tingnan mo. Halimbawa, yung tao, addict. Halimbawa na lang. Yung tao, magnanakaw. Tapos, after 6 months, may nagsumbong sa pulis. Merong droga yan sa loob. Merong ninakaw yan sa akin. Tingnan ninyo. Pasukin nyo yung bahay. Pinasok yung bahay ng mga pulis. Hindi kumuha ng search warrant. Nakita yung droga. Nakita yung ninakaw. Tapos, tatanggapin ba ng korte yun? Simple yan. First year yan, pinag-aaralan. Tanong mo sa abogado mo. Hindi tatanggapin ng korte yun. Hindi po tayo nagsasabing tayo abogado. Pero yan ay naikakwento. Yan naman ay talagang dati nang nangyayari. Hindi po tatanggapin yung ebidensya na galing sa illegal. Kasi hindi ka pwede, basta na lang papasok sa bahay, kahit pulis ka pa, kahit totoo yung sumbong sa'yo, nang hindi ka kumukuha ng search warrant. Unless, kakayari lang, kunwari nag-snatch, ayan, pwede mo habulin. Pero after, doon sa example ko, 6 months na. Tapos pinasok mo, kahit totoong snatcher siya, kahit totoong addict siya. Bakit?
Alam mo kung bakit tambaluslos? Makinig ka. Tanong mo to sa abogado. Kasi, ang pinoprotektahan ng batas dito, yung fishing expedition. Pangalawa, yung due process. Kasi kung hindi natin poprotektahan yung due process, maaabuso ito ng nasa kapangyarihan. Gets nyo? Hindi ini-issue rito, hindi totoo nakita may nanakaw May droga talaga hindi yun ang issue. Ang issue dito, nakuha nyo ng mali. Pag nakuha nyo ng mali yung ebidensya, hindi acceptable sa korte. Tama or tamang-tama. Ganon din po dito. Hindi naman sinabi nung Supreme Court na guilty si Sara o hindi guilty si Sara. Pero yung proseso nyo mali. Hindi natin pwedeng tanggapin. Kaya nga may korte. Kaya tayo may batas. Maliwanag ba? Simpleng-simple. Nanindigan ng Kamara na sinunod lang nito ang konstitusyon at ang mga nagdaang desisyon ng Korte Suprema sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa mosyon na iisang impeachment lang ang initiated laban sa bise at hindi apat. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint. Yan, ang issue nila, hindi naman apat, isa lang Isa lang ang sinubmit sa Senado. Exactly. Dapat, pag may nag-file ng complaint, gagalawin na. Tapos, dadalin sa'yo sa opisina mo. Aaksyonan nyo. Yun nga, kaya nga unconstitutional Dahil hindi nyo ginalaw. Dahil hindi nyo pinagalaw, hindi nyo inaksyonan. Nagigets mo na? Ang hirap nyo namang umintindi, tambaluslos Filed and signed by 215 members to the Senate. Hindi yun yung issue. Hindi issue yung ano. Actually, may issue pala doon. Yung issue ni Chanco na yung sumayin, may natanggap na pera. But hindi yun ang issue ng Supreme Court. Ang issue nila, mali. So, hindi natin paboran, hindi pwedeng paboran ng korte o ng batas ang isang pagkakamali. Dahil magagamit ito na ang nasa kapangyarihan, abusuhin yung kanilang power. That is the main reason kaya tayo may proseso. Para walang abusado, tamba. Naiintindihan mo yun, tamba? Nagigil ako sa picture. Naiintindihan mo yun? Para walang abusado na nasa kapangyarihan. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Iginiit din ng Kamara na walang nakasaad sa konstitusyon na kailangang pasagutin ng Kamara si Vice President Duterte bago i-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa impeachment trial, anya, dapat sagutin ng bise ang mga alegasyon tulad sa mga nakaraang impeachment. In all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. Ako pagka pinapakinggan ko to sila tambaluslos. Pagpapakinggan mo pagpapakinggan mo to si tambaluslos, parang pinapakinggan mo si Claire. Yung parang si Claire pag pinakinggan mo parang ang linis-linis. Ang linis-linis ni Bongbong Marcos, walang kasalanang nagawa sa balat ng Pilipinas. Parang siya ang pinakamagaling na presidente. Ito rin naman si Tamba. Pag pinakinggan mo siya at hindi ka paggalibol ka, wow. Concerned siya sa taong bayan. Ang linis niya. Wala siyang korupsyon, wala siyang nilagyan para pumirma, wala siyang kickback sa ayuda, wala siyang motibo kung hindi pagsilbihan ng taong bayan, hindi nila minanipulate yung pagiging third seat nung kanyang asawa, yung mga ganun. Parang ang linis, no? Ang linis. To invent new rules now
and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Ayon sa Speaker, impeachable officials din ang mga mahistrado ng Korte Suprema at nang nagpataw ang mga ito ng bagong patakaran sa impeachment ni Vice President Duterte, tila naglagay rin ang Korte ng kondisyon para protektahan ang sarili nila. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. Yo, parang pinag-ano kayo, tinatakot kayo, Supreme Court. Hoy, kayo, Supreme Court. Impeachable din kayo. Pag kami naghain dito ng impeachment, yari kayo. So better act on this MR or you will be impeached. Parang ganun ang pinapalabas nito si Tamba. Tinatakot kayo, Korte? Tinatakot kayo, Supreme Court, ni Tambaluslos? Papayag kayo noon? Hindi nire-respeto ang separation of powers? Hindi nire-respeto yung pagka-Supreme Court nyo? May pananakot na kasama? Impeachable kayo, Supreme Court? Kasi ang punto niya dito, nag-apply daw ng bagong rules ang impeachment, ang Supreme Court sa impeachment na pinapahiwatig niya na kaya sila nagpasok doon ng panibagong rules. According to Tambaluslos, alam mo naman ito, pag nagsalita ito, kala mo kalinis. At pag nagpasok siya nandoon nagbago sila ng rules doon sa impeachment because gusto din nilang protektahan yung sarili nila. Kasi parang pinahirap yung impeachment in protection para proteksyonan yung sarili nilang Supreme Court. Hindi lang kayo tinatakot, Supreme Court. Papayag kayo noon. Hindi lang kayo tinatakot na i-impeach kayo ni Tambaluslos. Pinagbibintangan pa kayo na self-serving kayo, Supreme Court. Kaya kayo nagdesisyon ng ganito dahil may personal agenda kayo, Supreme Court. Para sa inyo to. Swapang kayo, impeach Supreme Court. Hindi ako may sabi nun. Siya, parang ganun sinasabi niya. Pinagbibintangan kayo. Yung decision nyo is for you alone in Supreme Court. Ganun ang punto nitong mama na ito. Masama talaga ang tabas ng dila. Samantalang hindi niya kayang sagutin si Tiangco. Samantalang ayaw nilang tanggapin yung hamon ni Magalong. Masama ang tabas. Diba? Ano sinisilip nila yung confidential ni BP Sara? Tanungin kita, Tambaluslos, sino ang mas mataas ang confidential funds? Ikaw o si BP Sara? Tanong lang. Tanong ko rin, sino mas mataas ang confidential funds? Si BP Sara o si Bongbong Marcos? Tanong lang din. Bakit lahat sinilip nyo? Ay, si Sara sinilip nyo, yung iba hindi nyo masilip. That is not how checks and balances work. Nilinaw ng Speaker na hindi layo ng Kamara na pangibabawan ng Korte Suprema. Gusto mo, Kundi Tamba, pustahan para tayo lang kung mananalo kang presidente o hindi. O vice president. Hindi ka mananalo, oy. Huwag kang ambisyoso. protektahan ang proseso sa accountability. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. Maging ang Philippine Constitution Association, hiniling sa Korte Suprema na i-review ang facts o impormasyong pinagbasehan nito ng desisyon. Ayon sa grupo, sinubukan ng Korte Suprema na alamin ang facts sa kaso, gayong ang trabaho nito ay i-interpret ang batas. Ano ang ginawa ng Supreme Court? Hindi in-interpret yung batas. In-interpret nila kung tama ba yung 4 na complaint. Anong sabi? Hindi. Unconstitutional. Sino ba nag-i-interpret ng batas? Yung Supreme Court o si Tambaluslos? Lumalabas ngayon ang nag-i-interpret nga si Tambay. Hindi ba? Simple-simple. Lumalabas to. Parang ang gusto niya, oy,
Huwag kayong makialam sa amin, Supreme Court. Amin 'to. O sino nag-i-interpret ng batas? Supreme Court o si Tambaluslos? Tamba rin ng PhilConsa sa 7 bagong patakarang ipinataw ng Korte Suprema sa Kamara sa impeachment na labag daw sa konstitusyon. Nirerespeto naman ng mga abogado ni VP Duterte ang mga panawagang ito, maging ang paghahain ng MR ng Kamara. Maghahain daw sila ng kanilang komento ukol dito sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Tina Pang Alam mo, eto lang, simple lang naman yan, ha? Aglet, alisin muna natin. Simple lang naman yan, eh. Tambaluslos, pag busted, dapat tanggapin mo na yung katotohanan. Talo na kayo, eh. Kung hindi mo kaya, sa may pagkalalaking laban, si BP Sara, be a good loser. Hindi mo kaya, eh. Better luck next time. Ayusin mo yung probinsya mo. Payamanin mo yung probinsya mo. Linisin mo yung probinsya mo katulad ng ginawa sa Davao. Baka magustuhan ka na tao. Pero napaka-insecure mo na tao na yung naihahambing ko to sa isang lalaki na pinipilit niyang gustuhin siya ng babae na ayaw naman sa kanya. Busted. Hirit pa rin ng hirit. Tapos pagaganahin yung kapangyarihan at pera. You are a loser. Tambaluslos. Next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin. Ako, matindi ito. May balita po tayo dito. Delikado Pilipinas. Sumama si Lisa. Sumama si Lisa sa India. Delikado. Meron tayong naririnig na bulong-bulungan. Totoo ba to? Ay, pakinggan natin. Si PBBM para sa kanyang state visit sa India. Layo ng Pangulo na patibayin ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at ekonomiya. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Bilang pagdiriwang sa 75th Diplomatic Relations ng Pilipinas at India, umaasa si PBBM para sa isang productive na state visit from August 4 to 8. Ang nangunguna sa agenda ng Pangulo, Defense, Economy at Science and Technology. Ayon sa Pangulo, nagkakasundo ang India at Pilipinas sa napakaraming bagay. Isa na riyan ang pagrespeto sa international order. Our two countries share several core interests, such as our democratic ideals, our respect for basic freedoms, and the preservation of a rules-based order in the international arena. Our geostrategic position as coastal states that border the busiest international trade routes and critical sea lanes of Ayan na sinasabi ni Bongbong. Meron po tayo naririnig dito na medyo problema. Ang pagpunta raw niya dyan ay tungkol sa defense at economy. Meron tayong naririnig. Hindi ko pa ma-confirm kung ito ay may katotohanan. Pero kung ito ay may katotohanan, medyo may problema tayo. Maalala po ninyo, alisin muna natin dito si Maalala po ninyo na si Bongbong Marcos nagpunta ng Amerika. At puro kahihiyan po ang nangyari. Puro kahihiyan po ang naidalot. Alam mo, yung ininsulto ron si BBM eh. Zero tariff ang Amerika, tapos tayo 1%. Ay, 1% lang ang naitawad natin. 19% tayo. Tapos, tinawag pa ni Trump na magaling na negotiator si Bongbong Marcos. Yun pa lang, kung nag-iisip kayo, that is an insult of a president to a exactly head of the country din, na presidente rin ng Pilipinas. That is an insult. Tinawag kang good negotiator, tapos 1% lang ang natawad mo. Samantalang yung ibang bansa, ang laki ng naitawad sa tariff, tinawagan lang. Ikaw pinapunta dyan, pinakain ka, pinatira ka doon sa kanilang, yung isang hotel nila doon nakatabi ng White House, tapos 1% lang naitawad mo. Yung pagtawag ni Trump na ganun, sarcastic po yun. That is an insult, not only to the president, but to the country, the Philippines.
iniinsulto pa tayo na bobo. Mababa ang tingin namin sa inyo. Pupurihin ka namin. 'Di ba? Yun eh, 'di ba simpleng-simple yun eh. Yung halimbawa doon sa grupo nyo, meron yung hindi pinakagwapo, sabihin na lang natin ganun. Tapos sinabi, ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Tapos ngiti-ngiti. Ay talaga! Ganun po ang ginawa ni Trump. At yung reaction ni Bongbong, tuwan-tuwa. Ganoon po. At yung mga amuyong ni Bongbong, tuwan-tuwa. Kahiyan po yan. Ang nakakatakot dito, ang sabi, nahawakan tayo sa liig. Why? Because may namatay doon. Remember that. Wala akong mag-isip nga kayo sa history ng Pilipinas na bumiyahe ang First Lady na merong namatay at umamin na yung asawa ay nag-cocaine, nagturok, nagmariwana, at uminom. Di umano. Ang sabi, hindi naman part ng entourage. Pero yung asawa, yung babae na umamin, part ng entourage, tinanggal nyo na ba? O nakaposisyon pa rin? Only in the Philippines. First time nangyari sa Pilipinas na may namatay. Kaya nga ang sabi, kaya nakuha ni Trump ang gusto niya sa Pilipinas at hindi pa natin alam kung anong kondisyon meron dyan. Kaya, dahil doon sa namatay, kaya ganyan na naging transaction nila. Yan po ay nakakatakot. Yan po ay nakakahiya sa bansang Pilipinas. Talagang nainsulto po tayo doon, nayurakan po tayo. And now, pumunta ng US si Bongbong, di ba? Hindi sumama si Lisa. Ngayon, sumama si Lisa sa US. Anong meron? Bakit si Lisa hindi sumama sa US? Bakit si Lisa sumama ngayon sa India? Yan ay malaking isipin para sa taong bayan na may katotohanan na talagang may sabit si Lisa sa Amerika. You will not consider going to India without going to US. At yung lakad ni Lisa ay biglaan, di ba? Ay yung lakad ni Bongbong ay biglaan. Hindi po ganun magpatawag. Nakaplano yan. Sabi nga, even 6 months o even 1 year ang pagpapatawag ng head of state. Basta na lang biglang lumakad si Bongbong at hindi kasama si Lisa. Ngayon, lumaki yung usapin na may katotohanan na di umano ay walang magawa si Bongbong. Kasi nga yung hindi pagsama ni Lisa, it confirm na baka mamaya hindi na siya makauwi ulit. Baka mamaya i-hold siya ron. Baka mamaya imbestigahan siya ron. Okay? Hindi po natin sure kung gagawin niya ng Amerika. Pero something is missing. Laging sumasama si Lisa. Sa katunayan, sumama nga ngayon sa India. Tapos, yung pinaka-importanting lakad ni Bongbong Marcos sa kanyang presidential career ay itong meet-up nila kay Trump. Wala nang mas iimportante pa ron. Ngayong presidente siya, sa lakad niya outside the Philippines, kung hindi ito. And yet, hindi doon sumama si Lisa. Yung pinaka-importante, hindi sumama si Lisa. Na-hostage ba tayo? Tayong mga Pilipino ang na-hostage? Hindi, tatanong lang tayo. Hindi po natin pinagbibintangan si Lisa. But we are still waiting for explanation on this. Bakit? Inaantay ng taong bayan yan. Bakit? Hindi ka sumama ng Amerika. At ngayon sa India, sumama ka. Bakit hindi nyo harapin yung taong bayan? Yan naman ang hinihingi nila eh. Harapin nyo ngayon. Pinag-uusapan na naman yan, defense and economy. Nasa labas na naman ng bansa si Bongbong Marcos. Ano na naman ang kahihiyan?
Sabi nga ng iba, Coach, baka may mamatay na naman dyan. Tapos sasabihin lang nila, wala sa entourage. Tapos ang sasagot lang, si Claire. Tapos sasabihin nila, ida-downplay lang nila. Tapos meron na namang ibang balita. Meron naman maghahamon na pulis sa mga Duterte ng boxing para ilihis ang usapin. Baka lang naman, ha? Mag-iingat po kayo. Kung kayo ay may planong gumamit, kung lang naman, hindi tayo nagbibintang. Entourage man kayo o hindi kayo entourage, basta kasama kayong pumunta dyan. Baka kung gusto nyong gumamit sa Pilipinas na lang. Huwag na dyan. Huwag na po nating bigyan ng kahihiyan ng mga Pilipino. Pakiusap lang. Kasi baka mamaya may mamatay, hindi naman kayo mag-explain. Tapos palalabasin nyo ang masama pa. Yung mga nagtatanong, bakit may namatay? Ano ang kinamatay? Bakit hindi nagsasalita si Lisa? Kami pa ang masama. So mag-ingat kayo. Ha? And please, pag nandiyan kayo, pera ng taong bayan ang ginagamit ninyo. Pangalan ng taong bayan ang gamit ninyo. Huwag nyo kami bigyan ng kahiyan. Maraming salamat po doon sa mga hindi ko pa po subscriber, ha. Baka pwede naman konting lambing, subscribe po kayo at paki-like po itong video na ito. Maraming salamat po sa lahat. God bless everyone.